Muli po isang manigo at mapagpalang bagong taon sa inyong lahat. Happy New Year! May tatlong kaloob, regalo ang Panginoon sa pagsisimula ng taong ito. Kapag ang Diyos ay nagpapala, nagkakaloob, laging siksik, liglig at umaapaw. Una po, ang kaloob niyang panibagong taon. Ikalawa, ang biyaya ng ating mahal na ina. At ikatlo po, ang kanyang kaloob na kapayapaan. Ngayon po, ipinagdiriwang rin natin ang World Day of Peace. Una po, ang kaloob ng Diyos na panibagong taon. For all that has been, thank you, Lord. And for all that will be, yes, Lord. Nagpapasalamat po tayo sa biyaya ng taong 2025. Gifts, blessings, miracles, opportunities, but also lessons and challenges that made us stronger. Pakisabi naman sa iyong katabi, smile naman dyan. Ano hong ibig sabihin ng smile? See miracles in life every day. See miracles in life every day. We thank the Lord for the gift of 2025. We thank the Lord for the gift of 2026. Panibagong taon, panibagong pag-asa, panibagong pananaw. New heart, new spirit, new vision, new beginnings. Beginnings belong to God. Endings belong to God as well. And when we sincerely seek God's will, submit and surrender our life, beginnings, endings lead to the grace of new beginnings. Panibagong simula. Ikalawa, nagpapasalamat tayo sa biyaya ng ating mahal na ina. Today we celebrate the solemnity of Mary as the Mother of God. Meron po tayong kasabihan, mothers know better. Mothers know best. Our Blessed Mother is our spiritual mother, our teacher, our queen, our most powerful intercessor in our journey. At isa lamang po ang misyon at kaligayahan ni Maria, ang dalhin tayo kay Jesus to lead us closer and deeper to Jesus, the fullness of life, eternal life. To Jesus through Mary. And when we go to Jesus, there is a deeper sense of identity, mission, and of course, destiny, destination. Ikatlo po, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng kanyang kapayapaan, the gift of peace. And biblical peace, Marian peace, is not the absence of war, conflict, tensions, problems in life. Ang isang tao maaaring walang problema,
walang sakit, walang krisis na pinagdadaanan sa buhay, pero ang kanyang kalooban hindi ho at peace. Hindi ho siya masaya. Naalala ko po yung dinalaw ko po na isang cancer patient noong December. Sabi niya sa akin, alam mo, Father, hindi ko alam kung aabutin ko pa ang panibagong taon. New Year. Meron po siyang sakit na pancreatic cancer. Sabi ho nila, yun ho daw yung isa sa mga pinaka-aggressive form of cancer and late to be diagnosed. Pero sabi ho nung pasyente, alam mo, Father, I am in terrible pain, but I am at peace. Pwede palang magkasama ang kapayapaan at ang sakit, karamdaman, paghihirap. What is biblical peace? What is the peace of Mary? Alalahanin po natin na ang kwento ng unang Pasko ay hindi ho puro kasiyahan, masaya, maliwanag, mailaw. Ang kwento ng unang Pasko, magulo. Punong-puno ng takot, pangamba, panganib, pag-aalinlangan, eskandalo. The first Christmas was not Merry Christmas. The first Christmas was a messy Christmas. But in the messiness of the first Christmas, it was a meaningful Christmas because God is present. Yun po ang tunay na kapayapaan, kapanatagan ng kalooban. Ang ating pananampalataya, patuloy na pag-asa at pagmamahal sa Diyos. Real peace is not simply the absence of war, conflict, tension in our life. That is not the promise of Christmas. Real peace is the very presence of God in our life. In sickness or in health, in poverty or in plenty, in life or in death. Mga kapatid, papaano ho natin tatanggapin ang tatlong biyayang ito ngayong panibagong taon? Una po, look up. Look up. Tumingala. Manampalataya, magpasalamat sa Diyos. Ikalawa, look within. Tumahimik, magdasal, manalangin, makinig. Ikatlo, look forward, look outward. Patuloy na manindigan. Patuloy na buksan ang inyong puso, isip, kalooban para sa paglilingkod. At ang tatlong hamon na yan po ay kaloob rin ni Maria. Mary's Magnificat, Conservabat, Stabat, and Fiat. Una po, patuloy na manampalataya sa Diyos. Look up. Look up. Ang isang taong may malalim na takot sa Diyos, walang dapat katakutan. Meron po tayong kasabihan, we do not know what the future holds, but we know who holds the future. We need to have that childlike faith, surrender. Thy will be done, not thy will be changed. Kaya nga gustong-gusto ko po, pagnilayan yung Santo Niño. Yung Santo Niño, hawak-hawak po yung mundo. Tayo po, nasa mundo.
Parang pinapaalala po sa atin ng Santo Niño, madapa man tayo, sumubsog man tayo ngayong taong 2026, madadapa tayo, mahuhulog tayo sa palad ng Diyos. Yan po ang pagpapala sa ating unang pagbasa. Ikalawa, look within. Manahimik, magnilay. Yan po ang ating gospel reading ngayon. Our Blessed Mother, ruminating, contemplating, piecing together all the memories of the first Christmas in silence. Sa katahimikan ng puso, mas napapakinggan ang minamahal. Mas nabubuksan ang isipan, puso at palad. Maaari tayong makinig ng hindi nagmamahal. Pero hindi tayo maaaring magmahal nang hindi tayo marunong makinig. Kaya nga doon yung tenga natin kapag binagtuktong, hugis puso. At the very heart of the word heart, ear. And finally, look forward. Magpatuloy sa misyon. Yan po ang ating ikalawang pagbasa. Pinapaalalahanan po tayo muli na tayo ay anak ng Diyos. Marami hong tinig, boses ang mapapakinggan natin in our surroundings, mismo sa ating kalooban. If we listen to the wrong voice, eventually we will make the wrong choices and decisions in life. My dear friends, let us be like Mary. Look up, Magnificat. Tumingala, magpasalamat, manalig. Look within, Conservabat. Manahimik, makinig. Ikatlo, look forward. Look forward. Patuloy sa paglilingkod at sa ating misyon sa buhay. Amen.